Makakasama niyo po kami ulit today for 1 hour. Ako po si Jean Aguilar. And of course, kasama ko ngayon ang ating favorite Filipino-Canadian lawyer, si Attorney Jake Aguilar. Good afternoon, Jake. Magandang hapon, Jean. Magandang hapon po sa lahat. Ayan. So today po, meron na naman tayong pag-uusapan na exciting, which is actually really hits close to home for many of us. So it's about how to bring your family here in Canada, whether you're a temporary resident or a permanent resident of Canada. So before that, alam ko exciting yung pag-uusapan natin. We'll just want to give you some updates with regards to what is happening right now in our in the government. No, so as you all know, we recently have a new PM, CPM Mark Carney, and he just assigned a new immigration minister. So, we can quickly talk about it, Attorney Jake. Ano? Sino ba ang ating bagong immigration minister and what can she bring for the Canadians and for most of the hopefuls na maging PR dito sa Canada? Okay po. So, ang recent developments nga po, nagkaroon ng election recently. And si Prime Minister Mark Carney nga po sa ngayon ang leader. Kasi siya yung leader ng Liberal Party. And then recently, nagkaroon po siya ng bagong cabinet. Yes. So ang alam natin sa bagong cabinet niya is mas kaunti kaysa dun sa naunang cabinet. They were just sworn in yesterday, actually. Yes po. At saka nagbago din nga po, ito relevant po sa ating lahat. Itong immigration minister, may bago po tayong immigration minister na kaka-appoint lang nga po ni PM Mark Carney. Ang pangalan niya po ay si Lena Diab or Diab. I'm not sure po paano i-pronounce yung last name. Pero siya po yung bagong immigration minister natin. I'm just reading her profile nga rin po. Kahapon lang po siya na-appoint. So, ano rin po siya, from an immigrant family. So, yeah, medyo second generation. Lebanese po ang ancestry niya. And lawyer din po siya. And so, with that, like what can we can we imagine, what can we expect ngayon na meron tayong bagong immigration minister. Well, base na lang din po dito sa profile na naka-post po sa internet, to get to know her a little bit. So somehow ang focus kasi lawyer siya, so medyo sabihin natin medyo structured yung yung style. So yun ang pwede nating ma-expect na magkakaroon ng mas magandang sistema siguro yung immigration. That's good. And then ang focus din ng kanyang platform ng kanyang department, immigration department, more on yung mga taong nandito na sa Canada, which is anyway nabanggit naman yon before pa. Na-announce na rin yun na ang magiging priority ng Canada is yung mga nandito na. Residents of Canada already. Right. So, in Canada applicants, sabi nga nila. And makikita din natin yan kasi di ba recently, nung March 31, nagkaroon ng program for caregivers. And yung program na yon, ang focus nun talagang in Canada applicants lang. Right. At least for at now. this point, yeah. Yun yung natin. Nakikita na talagang, yun nga yung ginagawa nila. Ang focus is in Canada applicants. So, yun po. Another one na magiging priority, again, na-announce na rin naman ito before, pero si immigration minister po kasi, French speaker din. Kasi usually mga Lebanese, rin sila French speaker. speakers. So, marunong siya ng English, French, tsaka actually Arabic. So, multilingual siya. So, yun din. Ma-expect natin na magkakaroon ng focus sa mga French speakers dito sa Canada. I'm just reading yung profile niya nga po. So, sabi dito kasi, like, what can we expect from her immigration policies? One is continued, renewed support for French-speaking immigration outside of Quebec. Kasi sa Quebec, maraming French speakers doon nakakoncentrate actually yung mga French speakers. So ang gusto ng gobyerno is palawakin pa yung mga nagpe-French throughout
the rest of Canada outside Quebec. Not just in Quebec. Para nga kasi mahabang istorya ito. Sa totoo lang yung kwento ng Quebec and the rest of Canada. Si Quebec nga po kasi somehow parang feeling niya isolated siya. Yeah. Iba kasi yung culture nila eh. At saka iba yung language nga, French. So somehow parang feeling niya we don't really belong dito sa Canada. Alis na lang tayo. That was in the 1980s and actually even before that. Meron na mga usapan na hihiwalay si Quebec. But anyway, to appease Quebec, ginawang national language nga yung French. Yeah. And then, but however, kumonte pa actually yung dami ng French speakers sa buong Canada. Base sa isang study, lalo pang nabawasan. So parang hindi maganda yung naging trend. Right. Kaya nga nung ni-revisit nila din yung situation, nakita nila na kailangan somehow ibalik man lang dun sa dati. So yun yung nagiging gagawin nila ngayon. Kaya ngayon talagang merong push dun sa paramihin ang French speakers all over Canada, not just in Quebec. And then yun po, a few episodes back, may pinakita po kami sa inyo na yung mga draws nga for French speakers, yun makikita na, yun na may pinakamarami so far na mga invitations at nakikita din natin doon na mabababa lang yung points na kailangan nila. Yeah. Yes. So they're going to continue this. Definitely. So yun po ang isang magandang take away dito sa pagka-appoint po sa bagong immigration minister na mas magiging focus pa ulit yung French. Well, revisit French again po. Ayaw kong masyado kayong i-saturate sa French. Alam ko, maybe hindi yun yung gusto niyong marinig. Mag-aral ng French. And so, pero I truly believe po na it is a key. If you have any plans na maging permanent resident dito sa Canada, well, yun, consider nyo na po yung pag-aaral ng French. We'll talk about that soon. Yeah. Another one nga is yung continued streamlining of permanent residence pathways for temporary residents. So, yan. Yung another focus niya is to streamline all the pathways for PR. So, expect po natin yan na most probably mas isa-structure pa nila yung mga pathways na ilalabas nila in the upcoming months siguro, no? Right po. So yung mga existing programs natin, especially for international students at saka sa mga workers, as you know, maraming changes dyan recently and more on naging restrictive, sabihin natin ganon, yung policies and that's in line with the announcement naman nga din na magbabawas talaga tayo ng temporary residence, pero ang may expect natin is magiging refined, sabihin natin. Kasi kailangan naman din ng Canada, yung international students, kilala ang Canada sa pagkakaroon ng very competitive na education. At definitely, kailangan din ng Canada ng mga professionals, mga workers. Recently nga lang, as we all know, kasi after COVID nga, nagkaroon ng problem buong mundo, including Canada. So nagkaroon ng, sabihin nating imbalance, pagdating sa dami ng temporary residents dito, at saka yung available na trabaho. But since medyo gumaganda na rin naman, sabihin natin yung sitwasyon, matagal nang wala yung COVID, makikita natin na magkakaroon ng refocus doon sa mga international students at saka mga professionals, mga workers dito sa Canada. Yeah, related to that. So yung one immediate changes is careful policy updates to work permit systems and international student programs. So ayan. So pag-uusapan din actually natin yan, related to that, how to bring your family if you're currently here in Canada as a temporary resident. So, dadaanan po natin yan today. Right. Okay, so start na tayo. So, yan, binigyan lang po namin kayo ng updates with regards to what's going on right now sa ating immigration, IRCC updates para at least aware kayo sa mga nanonood po na kung ano po yung nangyayari right now. Okay? So sige, simulan na natin, Attorney Jake, yung topic natin, which is how to bring your family to Canada. So marami tayong nare-receive na questions about it. Whether you're here as a temporary resident or as a permanent resident of Canada, paano mo nga ba dadalhin ng iyong family? But before that, pag-usapan muna natin, so sino nga ba yung sinasabi nating family? Sino ba yung pwede mong dalhin dito sa Canada? Attorney Jake. So yung, anyway,
as you can see din po, medyo somehow paulit-ulit tayo, no? Pero that's fine. Ganun naman po talaga eh. So ngayon balik tayo ulit sa like sponsorship. Dalawa naman lang din kasi talaga yung sabihin nating main way para maging permanent resident dito sa Canada. One is under the economic class nga po. At saka the other sponsorship. Meron pa yung isa refugee pero we're not gonna tackle that maybe at some point. Yeah, balik po tayo sa sponsorship. So again, sino po yung Sino ba ang main members family mo? natin? So yung basic unit po, sino ba ang basic unit ng family? Yung couple, mag-asawa. So, 2 tao. And dito sa Canada, by the way, it can be of the same sex. Right. So, hindi yung traditional na family na alam natin sa Philippines na it can only be like a female and male, husband and wife. Pero dito sa Canada, mas liberal dito, can be of the same sex. So, yun, yung couple, and then yung mga anak, sabihin natin gano'n, mga dependents, sabihin natin. So hanggang, sino ba yung mga dependents natin? Hanggang 21 years old basically. Below 22 years old, dependent po pa rin siya. Pwedeng biological child, pwedeng stepchild, pwedeng adopted child. Basta below 21. Right. And below 22. Below 22. Yeah. And unmarried. And unmarried. So, yun yung mga basic requirements. Saka yun nga, yung partner mo, asawa mo, partner mo, pinag-usapan na rin natin yan before. Sino ba yung like partner mo? It's either asawa mo or common law partner mo, nag-live-in kayo, or nasa ibang bansa. Hindi kayo nagsasama, hindi kayo nag-live-in, hindi rin kayo kasal. Maraming ganon. Actually, last week lang yata yun ang naging main focus natin. Conjugal partner sponsorship. Yes. Pero yun po. Especially sa ating mga Filipino, very common yung ganong situation. Yung conjugal partner, kasi nga yung partner natin nandun sa Pilipinas. Hindi makapunta rito kasi hindi ma-approve yung visa. So hindi sila pwede magsama. And then somehow may mga previous relationship sila. May mga previous marriages sila. So hindi rin sila makapagpakasal. So yun nga, may mga barriers, tsaka yun pa, yung iba, same sex nga. And then hindi nga pwede makapagpakasal sa Pilipinas kasi hindi pwede yun doon. Dito sa Canada, pwede, pero hindi naman sila makapunta rito. So yun po yung mga typical situations na na-encounter natin. Okay, so i-summarize lang natin yan. So yung family nyo talaga, main family nyo is partner, of course, your spouse, or your partner, common law or conjugal, and your dependents, minor dependents, which is your children, na should be below 22 years old, unmarried. Yeah. Yan So, ang pwede nyong isama. Yan yung basic, yan yung immediate family na tinatawag natin. Yes. Pwede rin yung extended family actually. So yung mga orphaned na relatives nyo, orphaned na niece, nephew, pwede rin yun under certain conditions. Yeah. Pero yung doon lang muna tayo sa main, we can focus immediate muna, family. Pero yun lang, just letting you know na pwede rin yung extended family under certain conditions. Okay. Maraming nalilito dito. So, pag nag-apply ka, may tinatawag na declared. And meron din tinatawag na accompanying and non-accompanying dependents. So, pag dineclare mo ba ang iyong family members, automatic ba yon na accompanying na sila, Attorney Jake? Hindi yan po. Hindi ganon. So, maraming nalilito po dyan. So, yung declaration po, mandatory yon. You have to declare. Otherwise nga, may mga repercussions. Discuss na rin natin to before. Pag hindi nyo na-declare, hindi nyo na siya pwedeng sponsor ulit as a member of your family. So yun yung effect nun. And it even might lead to misrepresentation. Can also lead to misrepresentation and may 5-year ban. So yun, sa pag family member, you have to declare. Anyway, may forms naman po yan. Sagutin nyo lang na may iigi. Definitely, kailangan nyo ilagay doon yung details ng family members nyo. Yung accompanying or non-accompanying, that's a different thing. So, pag sinabi lang accompanying, ibig sabihin, kasama sila doon sa application nyo. Kasama silang magiging PR. Kasama sila dito sa Canada. Pag na-approve ka, maa-approve din sila. Yes. So, PR application po ito, no? So, and then, ang PR po kasi, na ano siya, nako-confirm yung PR once na nakapag-land na dito sa Canada. So, dapat tumungtong sila dito sa Canada para ma-confirm yung PR status. So, hindi
kunyari, na-approve na yung application for PR, no? Tapos yung family member mo nasa Pilipinas, may issuehan lang sila ng visa para makapunta sila dito sa Canada. Pero hindi pa yun yung PR itself. Magiging PR nga lang po pag dito na sa Canada. Kaya yun yung matatanggap nila pag dating nila dito sa Canada, yung COPR, Confirmation of Permanent Residence. Okay. So, paano naman kung halimbawa, non-accompanying? So, na-declare mo siya pero non-accompanying, and then when can you bring your family? Yeah, so yung non-accompanying, ibig sabihin, dun muna siya sa Pilipinas or kung saan man sila outside of Canada, dineclare mo siya, yan, sinabi mo, ano mo siya, dependent mo siya, family member mo siya, pero sinasabi mo, hindi mo na siya pupunta dito. Okay. So, okay din yun nga, especially kung hindi pa kayo ready. Yun lang, later on, kailangan nyo silang sponsoran. So, parang naging dalawa yung process. Imbis na parang 2 birds in 1 stone. Parang ano, na pag naging PR ka, kung dineclare mo yung family member mo as accompanying, sila din magiging PR. In that same application. Pero kung sinabi mong non-accompanying, later na lang, okay yun. Pero later on, may separate process. Yeah, mag-apply ka pa para makapunta. For sponsorship. Yan, konting caution lang po, kasi may client din ako dati na akala nila once na declare na yun. Kaya nga, yun. Maraming nalilito dyan. And then parang automatic na yun at some point magiging PR sila. So, hindi kasi kailangan mo pang applyan ulit yun. At saka, especially kung ang i-sponsor mo, anak mo, yun nga, may limit yun dun sa age, di ba? So, pag naging 22 na, hindi na siya considered as so, hindi siya nalalak? Eligible. There's no lock in age? Wala siya. Kasi maglalak yun. Pag nag-apply, in-applyan mo na yung sponsorship. Tsaka siya maglalak in. So, yun nga, pag hintay lang kayo ng hintay, kasi akala nyo, may ganun eh. Nalilito sila dyan eh. We're doing this para at least alam ng tao, sino mang dyan na medyo somehow nakaka-relate kayo. Kung meron pa kayong hindi na i-sponsoran, somehow na-declare nyo naman at hindi nyo na i-sponsoran pa, aware lang sila check dapat. Yung age. Baka lumalampas na. Hindi nyo na siya may-sponsor. So, sayang, di ba? Sayang po. Correct. Okay. So, ayan, meron na tayong mga questions na nare-receive. Pwede nating sagutin yan in a bit. So, we'll just go through the rest of the segments first. And then, meron tayong portion na talagang for Q&A lang. Okay? So, paano naman yung mga study permit, yung mga temporary residents natin? So, marami kasi tayong changes na na-receive, na nakita ngayon sa IRCC, right? So, halimbawa, yung mga naka-study permit dito sa Canada right now, can they still bring their family to Canada? Depende po. Unlike before na pagka nag-aaral ka, pwede na agad, napaka-open ba nung policy before? But again, because of the restriction, selected na lang. So, hindi na po lahat ng nag-aaral dito ay pwede nilang isama yung pamilya nila. Especially yung partner nila, yung main partner. Kasi importante po yun na yung partner may isama, di ba? Kasi supposedly yun ang tutulong sa'yo. Magtatrabaho din siya, at least makakatulong sa finances, di ba? So, ngayon po, na lang, yung may mga, ang inaaral is sa masters na lang, or PhD, or mga selected professional courses. So, bottom line po is, hindi lahat. And, hindi, to be honest po, kahit ako, hindi ko inaaral lahat ng nasa listahan. Kasi there's no point. Kasi you have to always check. Every time na mag-apply, it can change po kasi almost every day. It can change any day, anytime. So, pag mag-apply ka, that's the time you have to check. Para alam nyo kung ano yung latest na nakalagay doon. Kasi you'll never know. There's no point na memorize nyo yan ahead of time. Right. Kung kailan kayo mag-a-apply, tsaka nyo tingnan. So yan, may mga changes kung sino yung pwede mag-apply ng spousal open work permit. But then, of course, they can always come here as a visitor. Visitor, walang problem. Yeah, kung ma-approve, syempre. Yeah. So, na-discuss din natin one time na if you're coming from the Philippines, medyo sabihin natin 50-50. So, ang dahilan lang naman po niyan, marami lang po din talagang mga kababayan natin na nandito sa Canada na out of status na, hindi na bumalik. So, because of that, yung mga nanggagaling sa Pilipinas,
iniisip ng Canada, syempre, hindi natin sila masisisi na ito, malamang hindi na ito uuwi. Yes. So, kaya kailangan i-overcome nyo talaga yung presumption na yon. So, there is that presumption na pag nag-apply kayo at galing kayo sa Pilipinas, malamang hindi na kayo uwi. So, you have to overcome that. Kailangan ipakita nyo sa officer na hindi kayo ganun. Yeah, hindi kayo yung tipong magti-TNT or what, di ba? Right. How about yung mga kids? Can they come here to study or as visitors din? Usually, pag mga bata, di ba, siyempre wala pang work permit, di pa pwede. Ang main choices nila is visitor, tourist, yan, or they can actually study. Or study. Even permit. without... So, marami tayong questions na natatanggap tungkol dyan. Marami ding, ano bang dapat sa kanila? Visitor muna ba? Or study permit. So, ito yung long answer. Complex kasi po eh. So, sabi nila, yung mga bata daw, karapatan nila yung pag-aaral. So, dapat makapag-aaral sila regardless of status. May status o wala, may study permit o wala. Dapat nag-aaral sila. Dapat makapag-aaral kasi karapatan ng bata yun. At saka lalo na ang Canada, very supportive sa mga ganyang bagay. Education at saka karapatan ng bata. Pero at the same time, recommended din yan mismo ng Government of Canada na kung nasa sila, study age sila, yung elementary, sabihin natin ganun. Nasa school age, elementary up. So high school. Kailangan, mas maganda na mayroon na study permit. Ang isang advantage din nun, usually yung study permit, mas mahaba yung duration nun. Right. Unlike yung sa visitor, 6 months lang yon. You have to renew every 6 months. So at least yung study permit, pwedeng years ang abutin. It depends on that. Nakalink siya actually dun sa length of permit ng parent. Yeah. And at least clear na meron kayong yung bata may study permit. So walang issue. Anyway, yun yung recommendation ng Government of Canada. So complex yung sagot. So, actually, supposedly nga hindi daw. Yung mismong Government of Canada na rin nagsabi na hindi naman talaga yung required. Pero better na rin na mag-apply kayo ng study permit. So yung preschool, by the way, visitor lang din talaga sila. So, visitor. Like yung mga nasa kinder pa. Preschool. Pwedeng, na lang muna din sila. Visitor record lang muna. Okay. Anyway, yung application naman nila, yun nga, very much dependent doon sa magulang. Parents. So, kasi siyempre, bata pa yun, di ba? Hindi man nila kayang supportan yung sarili nila. So, titingnan yung support provider nila, which is of course yung parents. So, titingnan ano ba sitwasyon ng parents, well-off ba sila, may kaya ba sila, may ipon ba sila, or maganda ba yung trabaho nila, kaya ba nila supportan yung pamilya nila. Things like that. Ayun. Sana po naliwanagan yung mga naka-study permit holders ngayon. Let's move on to the work permit holders. Sino ba yung pwede nilang isama? Pwede ba nilang isama ang kanilang mga spouses and kids? So, same thing. Parehas lang din sa international student. Isama, pwede. Especially kung visitor lang naman, pwede. Pero yung tanong ng karamihan din is yung asawa ko ba pwede magtrabaho? Yes. So with regards to there are certain changes now in immigration. Konting lang naman siguro, konting background lang din. Dati nga, kanya-kanya talaga yan eh. Kung nandito ka as a worker, hindi mo pwedeng isama yung partner mo eh. That was then. And then, naging open or sabihin, maluwag yung policy na pagka nag-work ka dito, sama mo yung asawa mo, mag-work din siya dito. Open permit pa, ibig sabihin, pwede sila mag-work kahit kaninong employer, hindi na kailangan ng LMIA. Napakaluwag nga nun. Kahit ako, parang I truly welcome that policy. Pero, ito yung sabihin natin politics at saka economics na din. So, politics and economics pinagsama kasi after ng COVID nga, may humina yung economy natin. And then, everyone suffered, whether temporary resident ka dito, permanent resident ka, or citizen. May struggle. So, somehow, ito na yung politics side. Yung CC, napunta doon sa dami kasing pinapasok dito ng mga temporary residents. Kayo nga, mga buong pamilya nila, sinama nila, mga anak nila, pati asawa nila, andito na lahat. Parang ganun. So, nagkaroon ng negative effect or view tungkol doon, and somehow in-acknowledge naman nga din ng government na okay, medyo
sumobra. But if you ask me, sabihin natin, hindi nila, sino ba naka-anticipate na mangyayari yung COVID, diba? So anyway, andun na tayo ngayon. So, but naging political rin siya issue kasi nga, may election, tapos hindi maganda yung, aminado na hindi maganda yung naging policy sa immigration na pasobrahan ng taong pinapasok. So, nag-restrict sila. So, yun nga, sa ngayon, may mga hindi current na lahat. restrictions, Okay. yes. Pero okay pa nga, yun nga, kaya ako nagbigay ng background. Kasi, okay pa din yun kaysa dun sa before na talagang hindi mo pwedeng isama hindi mo pwedeng isama yung spouse mo or mga anak mo. Kumbaga, maging PR ka muna bago mo isasama. Di ba napakatagal nun for some people na bago mo maisama yung pamilya mo. So, somehow kahit may restriction, it's still much better. Yeah. But anyway, dun sa, discuss natin konti kung sino pwede maisama. Kung ang trabaho mo, nasa tier 0 ka or tier 1, pwede management mong, position, saka yung ano mo, yung mga higher level yun na position. At yung validity nung ano mo, work permit mo, at least 16 months pa. So, mahaba pa, more than a year. Dapat yung validity nung work permit mo. So, doon mo lang maisasama yung spouse mo. Meron ding select tier 2 or 3. Yeah, pero selected 2 or 3, occupations. pero meron lang din list. So, hindi ko na po i-discuss This was actually discussed in previous pero meron episodes. Siyang list, yun na lang po. And the list can change. Pero kung nasa tier 2 or 3 kayo, dapat yung trabaho nyo nandoon sa list na yun. Selected list. Yeah, I think that's more on the in-demand workers dito sa Canada. So, binabago-bago po nila yan. So, we just need to check it every now and then. Yes. Ayun. Okay. So, maybe we can actually go over kung sino yung mga nagtanong sa atin now sa patiin ating... po muna natin sila. Of course. Kamusta po kayo? Marami pong salamat sa pag-send nyo ng questions po sa amin. Marami-rami na tayong nakuhang questions. So, good afternoon po. Let's start with Jennifer Bagisa Abel. Hi, Jennifer. Yan. Laging nanonood sa atin si Jennifer. Can I bring my kids even if I'm just a PGWP holder? Actually, nasagot natin yan. Pwede naman. Pwede. So, either visitor record nga po, visit visa, or study permit. Ayun. Pwede, Jennifer. So, you have 2 options. How about si Anjo? Hi, Anjo. Anjo Palasigi. Ayan, may tanong siya. Can I bring my sister-in-law? We're both citizens. So, I think ang sinasabi niyang citizen is sila. Siya at yung spouse niya. Yeah. And then, may sister-in-law, pwede din. Invite niya. Yeah, invitation, nasa visitor muna. And then yung iba, may mga nagtatanong din po sa amin, pwede ba siya magtrabaho? Pwede ko ba siyang i-hire? Especially kung may anak po kayo, no? As a caregiver. So, pwede. So, the fact na sister-in-law nyo siya, it doesn't really prohibit you from employing her, for as long as you can prove nga na kaya nyo naman siyang pasweldohan at nangangailangan naman din talaga kayo ng serbisyo niya. At saka, kaya niyang gampanan yung trabaho na yun, which is caregiver. So, yun po yung mga basic requirements. Yan yung dyan papasok yung a-applyan niya ng LMIA. Kung kukunin mo as worker. Yes. So, yun po yung generic rule. Kailangan ng LMIA ng employer bago siya makapag-hire ng foreign worker unless na may open permit yung worker. So, yun po yung advantage ng open permit. Hindi kailangan ng LMIA ng employer. So, but yung open permit, binibigay lang yan sa mga selected na situations. Like, for example, nag-aral sila dito. Yeah. And then, graduate sila. So, yun, PGWP, open work permit yun. Or, yun kanina nabanggit natin, kung may asawa siya dito na either international student or worker na nasa tier 0 or 1 or 2 or 3 na nasa list. So, kung na-comply nila yun, pwede rin siyang magkaroon ng open work permit. So, yun po yung mga policies yan. So, salamat, Anjo. Sana nasagot namin yung tanong mo. Ayan, si Miss Josie Bacani. Hi, Miss Josie. Thank you for giving us your question. Pwede bang pagsabayin ang sponsorship ng sister, mother, and friend? Ay, ang dami niyang gustong invite. As a sponsor for each, ano po ang eligibility requirements? Why not? So, yeah, you can actually invite your buong barangay if you can. Why not? The more the merrier. Kung kaya. If you can. So, yung basic naman ito,
evaluation or basic mga requirements nga is yung mga ini-invite mo na yon, irerespeto ba nila yung condition na ibibigay sa kanila. So usually, ang pinaka-condition dyan is you have to leave at a certain date. So irerespeto ba nila yun nga, hindi ba sila mag-overstay? And then pag nandito sila, sino bang gagastos para sa kanila? Sila ba mismo? May baon ba sila? Pwede naman, di ba? So, titingnan yung resources nila, ano bang trabaho nila sa Pilipinas or negosyo nila. May uuwian ba sila doon sa Pilipinas? Malaki ba yung likelihood na uuwi sila? So, yun yung mga tinitingnan. And you as sponsor, kung somehow sasabihin mo kasi na, ako, pagdating nila dito, akong bahala sa kanila, sagot ko sila, ako papatirahin ko sila sa bahay ko, parang ganun. Papakain sa kanila, etc. Kung anong kailangan nila. Di, ikaw din, titingnan yung kakayahan mo, di ba? Yung capacity mo. Kaya mo bang, lahat ng in-invite mo, kaya mo ba yun? Yeah. So, yun nga. So, yun yung mga Kung tinitingnan kaya, dyan. So, as you can see, case-to-case basis. Kung meron kang proof of funds. Case-to-case basis. At saka, ano rin yan, yung evaluation yan, kahit sabay-sabay mo silang in-applyan, so sabihin natin related kasi isang invitation, parang gano'n. Pero somehow, ang evaluation yan per person yun eh. Yes. Kasi per person naman yung issuance ng visa, di ba? So somehow, per individual ang evaluation. So pwedeng yung iba ma-approve, yung iba hindi. Pwede yan. And it helps kung merong travel history. Yeah. Kung sino man yung invite definitely. nyo. So mga travel history, so yan, pag may mga clients po kami na i-inquire, okay ba, paano ko ba i-increase yung chances ko na ma-approve. Travel history would Pag nakita nila na talagang traveler. Kasi, yun nga, again, history. So may history kayo na nagta-travel naman talaga at bumabalik kayo. At may history kayo na nire-respeto nyo naman yung batas, especially immigration laws, nung country na binisita nyo, umuwi naman din kayo, at yun nga, may kakayahan kayo mag-travel, di ba? So yun, that shows na, kayo, somehow well-off. Hindi man well-off, pero at least may kakayahan na makapag-travel. So, that's malaking advantage yun. Bigger chances of getting Sometimes approved. Nga, pag may mga client na wala pang ganun, inadvisean ko sila na, mag-travel muna kayo dyan sa kalapit na bansa ng Pilipinas. Hong Kong, I would say, I think Hong Kong ang sabihin natin, mura. Kasi, major destination ang Hong Kong, tsaka malapit lang yun sa Pilipinas. Nakikita ko rin Taiwan. Ngayon, mas dumadami na Japan. ang visitor sa Taiwan, tsaka Japan. Dati, parang konti lang yung pupunta doon kasi mahal, magastos. Pero recently nga din, sabihin natin, naging mura ng kahit paano yung cost of living, sabihin natin, hindi man cost of living, pero yung mga yung cost mo sa pag-travel doon sa Japan, medyo bumaba siya recently. Kaya mas affordable. At saka nagluwag din kasi si Japan sa mga policies nila with regards to immigrants from the Philippines. And parang last time nga may nabasa ako na nag-open ang Japan ng parang visa center, something like that. Kasi nga sobrang dami, recently sa Facebook, makikita mo, lahat ng friends mo nagpupunta ng Japan. So sama ka na sa kanila, para may travel history ka. Sana makapunta rin tayo. So anyway, yan, para sa mga kaibigan natin na somehow gustong bumisita man lang dito sa Canada as a visitor, try nyo muna sa karatig bansa, Pilipinas. Para mabigyan kayo ng travel history, better chances of getting approved to come to Canada. Ayun. Okay. Thank you so much, Miss Josie Bacani. Another question from Mariah Jillian. Hi, Mariah. Akala ko nga si Miss Mariah Carey. Okay. Can I bring my cousin here to Canada? What is the most eligible age for sponsorship? Cousin to Canada. So, parang visitor din, So, invitation. Visitor siguro. Why not? So, yun nga, why not? Same thing. Kung visa yung applyan, yun nga, dapat meron silang compelling reason to go to Canada then, which can be visit, that can be a compelling reason. Pero dapat meron din silang babalikan doon sa Pilipinas. Yun yung mas importante. May work, or maybe they're studying. Long history ng work, kung pwede. Maganda yung sweldo, magandang kita. Stable yung job. Mostly yung mga nasa government, actually, favorable yun eh. Kasi usually stable yung job sa government eh. Right. So, ayun,
Ayun, nabanggit natin kanina, travel history, di ba? And kung may family siya doon sa Philippines, syempre babalikan niya yun, di ba? May malaking chance na balikan niya. And yun, so Proof of funds. pwede na, tsaka yan din, kung yung proof of funds ng Both nung the cousin mo, inviter and invitee. kulang, ikaw Yeah. din. Ikaw ang provide ng Kailangan kung ano may yung enough. kakulangan mo. Enough proof of funds. Yun. Yes. So, Okay. yun, So, eligible age, wala naman tayong yeah. dyan. Kumbaga, it can be any age really. as long as Oh. you have the capability, why not? Yeah. So, again, case-to-case basis, depende sa sitwasyon natin. Yeah. Thank you, Miss Mariah. Another question from Miss Zaina Ilagan. Hi, Zaina. Can I bring my 2 sons here? 41 and 36 years old. Medyo may edad na Oo. yung mga anak. Pwede. Again, bring as what? Visitor or worker, student. Marami, di ba? So, kung ang balak nila, eventually maging permanent resident, so isipin nila yung pathway ng international student. So, minsan may tanong din, okay, 36 years old, 41 years old, mag-aaral pa ba sila? Why not? Dito naman Wala sa Canada, namang age limit. Yun nga So, sa Yeah. Canada, ang age is just a number, really. It doesn't prevent you from doing anything. If you can do anything, regardless of your age, then you do that. So, if you want to study at that age, 36, 41, kung gusto nila din talagang i-improve yung career nila or what, why not? So, marami pong nag-aaral dito na mga ganyang edad. So, Pero hindi as a sponsor. Like, they need to apply on their own. So, yan mga common terminologies na confusing. Sponsorship ba? So, technically, yung sponsorship, limited lang yun doon sa mga eligible nga na pwedeng sponsor. Like, dependents mo na below 21. Well, below 22 years old. So, ito, hindi na ito sponsorship. Pero, pwede mo silang i-assist. I mean, parang somehow nga, sponsor na din in the generic language and generic understanding ng word na sponsor. Pero, pwede mo silang tulungan, makarating dito, kung gusto mong bayaran yung tuition nila, mag-aaral sila, why not, di ba? And then, kung ano naman, pupunta sila dito as a worker, usually nga, kailangan yung employer nila may LMIA. So, baka pwede mo silang hanapan ng employer na handa na mag-apply ng LMIA for them. So, yun ang pwede mong gawin para matulungan sila. And, well, lastly nga, invite mo sila as a visitor muna para at least makita nila ano bang meron dito sa Canada, pwede ba ako dito, ayan. Yun. Carry ba nila ang weather? Yeah, exactly. So maganda din yun na magkaroon sila ng kaalaman, ano ba talaga ang buhay dito. Kasi nga, hindi naman lahat maganda, di ba? May mga hindi rin maganda. Weather, sabihin natin gano'n, nakakapanibago, especially sa ating mga galing Pilipinas na wala tayong... Especially during the winter. Hindi tayo 4 seasons sabihin natin gano'n. So, wala tayong talagang winter, wala tayong snow. Pagdating dito, malaking... Sabi natin adjustment yon. Pansin hindi lang yung lamig tsaka init Yung araw, yung length ng day and night nagbabago. Sa Pilipinas kasi sabi natin almost equal sunshine equal tapos yung nighttime halos equal. Dito nagbabago-bago. Pag summer po, umaabot sa 9 o'clock, 14, 10 o'clock. 16 hours halos yung Meron pang araw. yung araw, Tapos 8 hours lang yung gabi, yung madilim. So, ayan, opposite naman pag winter, baliktad. 4 16 o'clock pa lang hours ng yung hapon, madilim na. Tapos 8 hours lang yung sunshine mo. So, yun, yung double, sabi natin, double whammy na malamig na at saka konti ang sunlight. Medyo sa ating mga Pilipino, medyo nakakapanibago yun Nakaka-apekto nga din sa mental health. Totoo yun. We don't talk about it much. Sa Philippines din kasi hindi naman din masyadong problem ngayon kasi we have enough sunshine. Dito, it can be a problem. Kasi it's something you cannot really control. Environment mo yun para mo i-control yun. Diba? So, yun mga bagay na kailangan. Tsaka yung, malaman nyo, pagpunta nyo dito at magtatrabaho kayo, weather, tsaka yung kalakaran din sa trabaho para makakita ng trabaho. Dito mostly networking. Yan, pag-usapan siguro natin na some episodes, paano ka makakuha ng trabaho, ano mga strategies pwede mong gawin.
Pero dito din sa Canada, more on, dapat bibo ka, sabi natin gano'n eh. Uso dito, ayan, isang tip, uso dito na puntahan mo yung mga gusto mong pagtrabahuhan. Magano ka? Physically, puntahan mo yun. Yeah. Kausapin mo kung sino manager doon, kung sino yung pwede mo. Ganun lang, kahit walang appointment. But you need to find a way how to speak to that person. Exactly. So you have to network then. Pero what I'm saying is, medyo iba yung style dito sa paghahanap ng trabaho. Medyo iba yung style. Medyo kailangan mong tanggalin yung hiya or yung, medyo kapalan yung apog, sabi natin. Kasi ganun talaga sa totoo lang, ganun ang style yun dito. I think you need to be more confident when it comes to speaking to people. So, mas gusto nila yung confident ka. Confidence level mo is nakikita nila and that you can handle anything yan. Kailangan mong self-advocate yourself, di ba? Yeah, kailangan ibenta mo yung sarili mo sa kanila. Speaking of which yan, very Canadian yun. Tsaka nila Canadian, sabihin natin Western thought. Yeah. Yung advocacy for the self. Kumbaga, unahin mo yung sarili mo, which is totally opposite nga sa kinalakihan natin. Kasi sa mga Filipinas mahiyain, you feel shy. Hindi kasi nga pagpapalaki sa atin is, unahin mo yung ibang tao, huwag kang makasarili, gano'n. Yeah, and you feel shy saying your pangit ang tingin sa'yo. Correct. Pero dito, you are actually expected to do that. You feel shy saying your accomplishments. So, kailangan paalam nyo sa kanila kung ano yung mga accomplishments nyo. Okay. So sana po nasagot natin, Ms. Zaina. Medyo napahaba yung storya for your son. Tingnan natin yung iba pa. Yeah. We got another question from Sheila May Dakara. Hi, Sheila. Hello, Thank you for sending us your question. I have a boyfriend po dito sa Canada. PR na po siya. Ako ay PFW. So, temporary foreign worker. Okay. Live-in po kami 2 years. Pwede po ba niya ako sponsoran for common law or magpakasal kahit married po ako sa Pinas, pero hiwalay na po ako sa ex ko 4 years ago. Okay. So yung pagpapakasal hindi pa po pwede kasi married pa po kayo. Sabi nyo. So unless na makakuha kayo ng divorce, which is pwede naman nga din kasi more than 1 year na kayo dito sa Canada, so pwede kayo mag-apply ng divorce. But until you get that divorce, hindi pa kayo pwedeng pakasal. Pero the good news is kahit hindi pa kayo kasal, hindi pa kayo kasal at nag-live-in naman kayo, sabi niyo for 2 years na-meet niyo yung sabi nating minimum requirement. So, pwede. Of course, may mga other conditions pa, marami pa tayong kailangan tingnan, pero ito yung pinaka short basic answer, requirements pwede. If you're living in a common law relationship for more than a year, pwede na. Tsaka klaruhin lang po natin, sabi nyo kasi boyfriend, dapat common law. So medyo konting terminology, Meron na kayong karapatan, Miss Sheila, to call him as your partner. So dapat, hindi na boyfriend. Talaga, ang relationship nyo is like, sabi nga, marriage-like relation. Hindi yung boyfriend-girlfriend level. Hindi yun pwede kung boyfriend-girlfriend level lang. Hindi yun pwede sa sponsorship. Dapat marriage-like. Which is yun nga, I think nabanggit nyo na common law, ibig sabihin, nagli-live-in kayo, nagsasama kayo, bilang mag-asawa. So, hindi naman enough na isa lang yung tinitirahan nyo, no? Kasi pwede kayong roommates lang, di ba? Yeah. Housemates, diba? Pwede naman yan. So, pero you're living together as husband and wife or husband and wife, hindi na rin yan appropriate kasi nga pwedeng same-sex. Yeah. As partner. Dito madidinig nyo yan, very common here in Canada. You can call him your partner. So, yun po. So, yan. Short answer dun sa tanong is pwede. Pwede. Okay, Miss Sheila, thank you so much for your question. May follow-up question si Miss Josie. Yung sa friend ko po na may tourist application, 2 beses na po nag-apply. Financially stable, single, malaki po ang sahod sa Dubai. Bakit po kaya parating nade-deny ang application? Anong dahilan? Ba't siya nade-deny? Ayun. Totoo yan. Nangyayari din po talaga yan. So, we have to check the application. Minsan yung packaging lang, sabihin natin ganun. Minsan yung the way they present, minsan baka kailangan ng improvement, pwedeng ganun. Or yung travel history. They can further improve their travel history. Unang-una, case-to-case basis po lagi yan. At saka yung nag-evaluate ng application, iba-iba namang officer yun. So,
And one thing kasi po na, yan, itong concept na ito nakakalito to for everyone, even lawyers, yung element of discretion na tinatawag ng officer na nag-evaluate that specific person, that specific officer, meron siyang discretion. Yung discretion naman yun, binigay sa kanya ng batas yun. So, yun yung valid pinanghawakan niya na. Para pag sinabi ng batas na, o ikaw na bahala dyan, parang gano'n. Kung anong gusto mo, parang gano'n. Medyo inaano ko lang, sinisimplify ko lang po ano. Pero gano'n ang sitwasyon. So, depende sa officer. So, minsan, yun nga, nakakatawa. Pero minsan totoo na pag natapat ka sa officer na medyo masungit or what, or medyo sama ang gising niya, wala lang siya sa mood na i-approve yung papel mo. Well, yun nga, somehow discretion niya yun eh. So, wala tayong magagawa. Sabihin lang niya na, well, hindi siya satisfied na uuwi ka. Yun lang yung sasabihin nila. Nagdududa lang siya sa'yo. And even if na kung tutusin, yun nga, sabi niyo, maganda naman yung qualification niya. May pera siya, sabihin natin, halimbawa may travel experience na rin siya, travel history, meron siyang babalikan, pero somehow di pa rin na-approve. Sabihin natin, minsan malas na lang kasi natapat kayo sa isang officer na just your luck. hindi kayo napaboran. But you can always try again. Yun nga, wala namang limit po. But try nyo rin i-improve. Yun nga, kaya dito pumapasok yung like, how do you present your application? Right. Kasi minsan, pag talagang compelling yung maganda yung application mo, kahit yung yung officer, medyo magdadalawang isip din na refuse ka ng ganun-ganun na lang. Kasi kung talaga namang napaka-clear na dun sa application mo na talaga bang kahit sino magbasa nun, talagang makukonvince na hindi siya mag-overstay, di ba? Parang may problema na rin. Kasi ito nga, again, punta tayo dun sa complicated part. May discretion man siya, yung officer. Meron ding limitation yon. Sa lahat naman may limit. Yung discretion, hindi nila pwedeng abusuhin yon. So pag inabuso nila yung discretion na yon, pwede magka-problema din sila. Pwede rin silang kasuhan ba? So, pwede ka magsumbong, sabi natin gano'n, sa court. And yung court, mas may authority sa kanila. Pwede somehow i-reverse yung decision. Pero, complicated na. Hindi na natin discuss yung technicalities. Pero somehow, ang bottom line is, yung discretion na yon, although malaki yon, malawak yon, may limitation pa rin. So, hindi pwedeng abusuhin yung discretion na yon. Ayun. Sana Miss Josie, naliwanagan ka. Thank you so much for your question. May follow-up question si Miss Sheila May. Yan. Thank you po. Pwede po ba namin na i-apply yung common law while meron siyang active EOI or expression of interest? I think nag-apply siya as PR for express entry. Meron siyang expression of interest. Pwede po ba namin i-apply yung common law sponsorship? Dali lang po. Expression of interest. So hindi pa siya PR ba? Hindi pa siya PR. Nag-apply siya na expression of interest sa, provincial nomination. Siya yung merong expression. Okay. Yeah, very common din po yan sa mga clients namin. Minsan, may application nga sila or may inaasahan sila na PR pathway on their own without being sponsored, And then, parang may backup plan sila somehow na, okay, pag hindi nag-work out itong application ko, pwede mo ba ako sponsoran? So, may ganon, pwede naman yun. Supposedly, hindi naman siya nagko-conflict, but importante na meron kayong full disclosure doon sa applications nyo. Inform nyo lang si Government of Canada na yan, meron kayong existing common law interest or common law or whatever. Anyway, full disclosure. Ibig sabihin, wala kayong dapat itago. Wala naman kayong dapat talaga kasing itago. So, para lang maiwasan yung mga accusations na misrepresent kayo or what, importante na meron tayong full disclosure. But so far nga, wala naman ako nakikita pong issue kung meron kayong expression of interest, tapos may sponsorship, wala. Walang rules na ganun. Walang nagbabawal doon. Ayan, sana Ms. Sheila naliwanagan ka. Thank you for your questions. Marami pong salamat sa lahat ng mga nag-send ng questions. Pwede pa po kayong mag-send. Meron pa tayong 5 minutes or 6 actually, minutes. 10 minutes yan yata. So we also have a lot of questions offline na na-receive. We can go through it one by one, Attorney Jake, if we still have that time. So yung first question natin,
Can I sponsor my spouse? I am a Canadian citizen. We got married last year and he was already processing his PR under the RNIP. Ayan, similar kay Sheila. Can I just sponsor him as my spouse para mas mapabilis yung process? O yan nga, halos kaparehas Same, lang, no? no? Ano, so, pwede, walang problema. But you have to, give full disclosure nga lang po. Okay. Another question we received, pwede po ba namin madala dito sa Canada ang anak ng common law partner ko from a previous marriage kahit yung nasa COPR niya ay non-accompanying? Okay, yan. Yung pinag-usapan maraming nila. nalilito So, dyan. non-accompanying, okay lang yun. Non-accompanying. Importante na declare nyo siya noon as Dependent. dependent. So, pwede. Short answer is pwede. And it's a good thing kung at least yan kino-consider nyo yan. At least mayroon kayong, anong tawag ba doon? Magandang kalooban. Kasi sinasama nyo yung Anak ng iyong partner nyo. Di ba? Yeah. And, As long as he's within the age limit. yeah, at of course, wala within the pang age asawa. limit. At saka yan, somehow alam naman natin na mabuti yun para sa bata na makarating siya dito at magkaroon siya ng opportunities. So, napakaganda pong tao doon, hangarin. Anyway, so pwede po, short answer dyan is pwede nyo isama. Pwede. Okay. Third question. My Canadian citizen girlfriend wants to sponsor me to visit Canada. We are only in a relationship for 7 months. I plan to apply for a visit visa to go to Canada and just extend my stay for at least 1 year para makakwalify sa common law. Is this plan okay? Okay, hindi ko masyadong nakuha ko lang So, ang I think sabi yung niya, important parts. may Canadian That's okay. citizen girlfriend siya Yeah. but they're only been in a relationship for 7 months. Yeah. So, kung mag-a-apply ba daw siya ng visitor visa para ma-extend at magstay ng 1 year, maganda ba daw na I think so. yun? I think Strategy. So. Yes. Pwede naman. Yes. Magandang, wala natin tawagin strategy kasi para bang, yun nga, it goes, kasi yung sponsorship po, yung basic requirements nga niyan, dapat Genuine. and not for immigration purpose. So, Purposes. hindi kayo nagpakasal, hindi kayo nag-asawa, hindi kayo nag-live-in just because one of you wants to get an immigration status. So, para bang yun nga, hindi siya dapat strategy. Pero, yun, kasi dapat nagsasama kayo dahil mahal niyo isa't isa. Diba? Ayun. Genuine relationship, not for immigration purpose only. And then, pero kung yun ang sitwasyon, then pwede, kung naka 1 year na kayo sa ganong sitwasyon, live-in partners, pwede na mag-apply sponsor. for common law. So, magandang sabihin natin, plano or whatever. Yes, magandang plan in the future. Yeah, tsaka one more thing din, just to add to that, kung sakali nga din na nag-apply kayo ng extension at hindi na-approve and somehow maybe you have to leave or nawalan kayo ng status or what. Well, at least under current rules, naku-cure pa yon na pwedeng, basta nga ma-approve nyo na genuine naman talaga at not for immigration purpose. Once na ma-overcome nyo yung hurdle na yon, yung pagkawala ng status nyo, actually pwedeng maayos yun. Pwedeng makorek yun later on. Magkakaroon pa rin kayo ng status. So at least under current rules nga, pwede magbago in the future, but at least for now, pwede yun. Ayun. Okay. Paano naman po kung halimbawa, the family applied for PR and then yung meron na siyang anak na overage na. How can they get that child to Canada? Yan, isa sa pinaka-common na question. Paano kung may anak ko dito? Overage na. Overage na. Ayan. Doon tayo sa tatlong options niya for temporary residence. Visitor, student, worker. Yan. So, quick lang i-review. Visitor, pwede. Basta ma-convince niya yung officer na uwi lang din naman siya. Again, pag-usapan natin mga travel history, yan. Tsaka yung maayos ba yung trabaho niya sa Pilipinas, may babalikan ba siya doon, etc. Yun. Visitor. Student, yes. Kung mag-aaral ba siya talaga dito, genuine din na mag-aaral talaga siya, no? Hindi para makapag-stay sa Canada or what. Somehow, gamitin din ng tama yung pag-aaral dito para ma-i-advance yung career. Correct. Gusto nga ng Canada yun kasi alam niyo naman, Canada is a growing country din. Kailangan niya ng mga tauhan, ng mga workers. And yun ang magandang stepping stone
na ma-absorb ka sa labor market ng Canada kung dito ka Mhm. nag-aral, di ba? So anyway, yon pwede siya mag-aral dito. Reviewin yung mga in-demand jobs right Exactly, now. exactly. So yun ang Right. magandang tip doon. So huwag kayong mag-aral ng kung ano-ano lang. Make sure na yung inaaral nyo, yun yung kailangan ng Canada, di ba? Balak nyo mag-aral, Yeah. magtrabaho dito, di. Yun yung targetin ninyo. Anong pangangailangan. We can share actually some actual Yeah, later from a siguro. client na nag-aral itong dependent nila ng master sa educational assistant like that, yung yeah, exactly. May mga so clients kasi po ngayon siya, 'di ba? In demand yung mga Yes. sa education, mga teachers. Yan. So May maganda pong yan, pathway. May mga ganong situation po talaga na naiwan yung isang anak kasi overage na siya. So paano ba siya isasama dito? Yun. Study or student permit And then is eventually one of the pathways. Siguraduhin nga lang na talagang somehow may plano din kayo. Study plan, career plan, and yun. And so worker, again, pwede siyang pumunta dito as a worker pero kailangan niya ng employer na may LMIA. So, ayun. Nasagot namin yung tanong nyo. Merong follow-up question si Miss, nakita ko lang, si Miss Josie, at igagrab na daw niya yung opportunity sa pagtatanong. Yung adopted daughter ng sister ko po, pwede din po bang sponsor? Mahirap po bang sponsor ang adopted? Ano po ba ang dapat ihandang documents for adopted para ma-sponsor? Complicated yan, no? Adopted nung sister? Oo. May adopted child yung sister. Pwede ba daw i-sponsor yung adopted child? Hindi. Kasi as far as you are concerned, hindi mo yun ano eh. Adopted yun nung sister mo. Hindi. So, yung, si sister ang magsa-sponsor nung kanyang adopted child. Si sister ang mag-i-sponsor? Okay. So si sister may adopted child, i-sponsor niya. Pwede. Kasi child niya yon, pero meron lang complicated process sa adoption, international adoption. Usually, international adoption niyan, at least context natin mga Filipino, usually, ang ina-adapt natin is nasa Philippines din, yun nga. So, para mangyari yun, may mga proseso na kailangang gawin. And ang starting point niyan is may agency actually, per province actually meron. Dito sa Ontario is yung Cornerstone, if I'm not mistaken. Cornerstone nga ba yun yung pangalan ng agency? We can look it up later on. Yeah, na you have to go through them. Actually, magpa-consult muna kayo doon kung meron kayong balak mag-adapt para mahanda yung pag-sponsor sa kanya later on. Otherwise kasi, pwede nyo siyang i-adapt. Ang process lang naman ng adoption, file ka ng adoption application sa Philippines. Pero kahit ma-approve pa yon, kahit may in-issue ang court doon sa Pilipinas ng adoption order, hindi yun enough for sponsorship. Kasi may additional requirement para ma-sponsor mo from Canada yung adopted child. Kailangan dumaan sa international adoption process, which is yun nga, it's kind of complicated. Tsaka sabihin natin, medyo magastos kasi kaya paghandaan nyo na rin yung sarili nyo tungkol sa gastos. If I'm not mistaken, hindi na bumababa ng 20,000 Canadian dollars yung gagastosin. Maybe more. Kasi it's a complicated process. But, well, again, short answer is yes. Pwede. Kung dadaan sa tamang proseso. Ayun. Yes. Thank you, Miss Josie. At may follow-up question din si Miss Sheila May Dakara. Siya yung nagtanong kanina yung may Sige po. Kasama ko po yung anak ko dito sa Canada. Makakasali din po ba siya sa sponsorship in common law? If ever, 13 years old na po yung anak ko. Andito siya as visitor, malamang siya. Tapos i-sponsor. Oo. Pwede po. Pwede Why naman. not? Pwede. Kasali din siya. Okay, basta ma-declare siya doon sa application. Yes. Okay. Mukhang straightforward naman yun. I think pwede. Ayan. So, I think we've reached the end of the show. Marami tayong mga questions na nasagot. Maraming pong salamat sa mga nagbigay ng questions. You can still send in your questions at pipilitin po namin masagot yan sa next episode. We usually list down yung mga questions na nare-receive namin. And yan din po yung basihan kung ano yung magiging topic namin for the day. Kung ano yung mga questions na nare-receive namin. So, we'll make sure na mapapag-usapan namin yan ni Attorney Jake dito sa show. Tsaka kahit
paulit-ulit po tayo. No? Tingin ko okay lang yon kasi yun nga, yung iba kasi na-miss din nila yung episode. So, hindi nila napanood. So, minsan magtatanong sila. So, minsan, yun nga, it's the same question. But it's okay. For as long as may mga nagtatanong doon sa topic na yun, then yun ang i-discuss natin. Right. Okay, so marami pong salamat for joining us today. We'll see you again next week dito po sa Immigration at iba pa. Thank you very much for watching. Maraming salamat po. Until next week.